Hello, hello. Hello mga kapatid, kumusta kayo dyan? Kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Magandang gabi po. Magandang Live na po hapon. tayo sa buong mundo. Live na Live po na tayo tayo. uli. Naku, ito na naman po tayo. Nakalipas na kagad ng napakabilis na panahon. 1 linggo na kagad ang dumaan. Yeah. So, bago po tayo mag-umpisa, Manalangin po muna tayo. Samahan niyo po kami. Panginoon namin Diyos, Yahuwah na aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyo kami ay nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sapagkat patuloy mo na ibinibigay sa amin ang aming pangangailangan. Dumaraan sa buhay ng tao ang iba't ibang pagsubok at iba-ibang kalamidad gaya ng aming nasasaksihan at nakikita at aming napapanood sa mga kasalukuyang teknolohiyang ginagamit namin, nakakaawa at kaaba-aba ang mga nangyayaring ito sa aming kapwa. Amang Diyos, meron kang ibinibigay na mensahe sa lahat ng nangyayaring ito na kami, lahat ng tao'y maghanda sapagkat hindi lang yon ang kasasapitan ng mga taong ayaw kumilala sa iyo, kundi may mas malagim na mga pangyayari pang darating. Kaya nga habang may panahon pa, makinig sana ang mga tao. Kanilang pansinin ang mga salita mo na aming inihahayag. Sapagkat dito, kung anong mga salita mo at aral mo, yun ang aming ipapahayag dakilang Ama. Sapagkat yun ang gusto mo. At kailanman na hindi namin ibig at hangad ng aming gusto ang siyang aming maipamahagi sa aming kapwa. Amang Diyos, dahil dito, hinihiling namin, samahan mo po kami. Pakikasihan mo kami ng iyong Santong Espiritu upang ang amin pong masasabit, ang aming maipahayag ay mga kalooban mo na kailangan ng tao upang kami mapanuto na sa tamang paraan ng paglilingkod, pagkilala at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Umaasa kami ang aming mga pagkakasala ay minsan pa na ipinatawad mo sa amin ang lahat ay sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Anong paksa natin, kapatid na Henry? Tanong ng isang Beryano. ito po share natin ang ating screen. Okay, so 144, episode 144 na tayo. ayan April 3, 2025, episode 144. Minsan may mga nagtatanong pa rin sa atin yung ano ba yung mga ano ba yung Beryano, Mhm. 'di ba? Ayan. Mm. Ngayon Kasi, nakasulat sa ating screen no? ayan, mababasa nyo sa Gawa 17:11 or Acts 17:11 kung sino yung mga taga-Berea. Alam mo, malimit kong itanong yan sa mga nakakausap nating iglesia ni Chairman, yung iglesia, Mhm. no? Naka-iglesia natin dati. Hindi nila kilala yan eh. Yan ang Mm. pan-testing ko eh. Tinetesting ko yung mga nag-aaya sa ating magbalik loob. Kaya ako, kilala mo Mhm. ba yung taga Berea? Sino po yun? Mhm. Yun ang kanilang agad-agad. Sino yung po yung taga Berea? Ay, kilala mo ba yung taga Macedonia? Naku, ang bilis sumagot. Ay, opo, yan po Mhm. yung magaling sa abuloy. Ayan, Diyan, yan Mhm. lang ang alam mo kung paano ka mag-aabuloy. Ganyan ka kasi pinalaki. Kumbaga sa ano, yan ang itinuro sa'yo. Kung Mhm. paano ka magbibigay ng magbibigay ng magbibigay. Ha? O, kaya pagdating doon sa Macedonia, kilalang kilala nyo. Akaya, kilalang kilala nyo. Pero taga Berea, naku, hindi kilala. Eh, sino nga ho Mhm. ba yun? Open-minded people. Bago sumampalataya yung mga taga Berea, nagsiyasat muna. Yan, hindi natin ginawa yan kako sa iglesia eh. Totoo, hindi. Ay, hindi ho, ang mahalaga sumampalataya. Oh, pwede naman kitang turuan ng pananampalataya na hindi naman talaga nakasulat sa Biblia eh. Pero pwede mong paniwalaan at pag pinaniwalaan mo, yun ang totoo sa'yo. Oh, di ba? Kahit hindi totoo, totoo na sa'yo.
Kaya mga Beryano, ibig lang sabihin, hindi lang tagapakinig, tagasiyasat pa Yeah, doon sa kanilang nagsisiyasat yan. napakinggan. Sana maging Yeah. gano'n din po ang lahat ng mga tagapakinig sa ating pong ginagawang podcast na ito. Ano pong Mhm. ating tanong, kapatid na Ayun, buti nasabi Henry? nyo, no? Merong nagtanong dito na siya po ay member pa rin nung pinanggalingan nating organisasyon, Iglesia. yung So, iglesia ni member pa rin ng Chairman. iglesia yan. Pero nagtataka siya dahil bakit parang masyadong ini-impose ito yung pag-uusapan natin, no? Ayan, yung obey and never complain. Mm. Yeah. Ngayon, alam naman natin na yung obey and never complain slogan na yan po ay patungkol sa kanilang leader, di ba, si Yeah. chairman, Mhm. na ang pagkakaintindi natin, naabutan pa natin to na hindi ka pwedeng magtanong, hindi ka pwedeng mag-complain or ano ba yung Tagalog ng complain? Hindi ka pwedeng Nagreklamo. magreklamo. Kung ano man ang sabihin nitong si chairman, sunod lang. Di ba? Yeah. Napapanahon nga ngayon niya dahil malapit na yung election dun sa Pilipinas, di ba? Oh, sa Mayo Kaya, 12. kaya yung mainit na topic ngayon doon, yung ano ba tawag natin doon, yung kanilang pagkakaisahan na iboto. Ang totoo, hindi naman nila pagkakaisang boto yun Kasi isang tao lang ang magdidikta nun Yeah. Kaya hindi naman totoong kaisahan yun Yun ay parang um, yung nilagay sa lalamunan natin at sige, sundin nyo yan. Kaya nga Yeah. ito, napapanahon mga kataga na to, obey and never complain. Kaya nagtanong siya, tong miyembro ng INC na iglesyang pinamumunuan ni chairman. Biblical ba yon? Ang sagot ko dyan, kapatid na Henry. Oo, biblical yan. Mababasa mo sa Biblia yan. Ayan, tignan Obey, nga natin. never complain. Tignan nga Pero teka natin. muna bago natin basahin yan Dahil, ayan, obey and never complain Bago natin basahin yung biblical passage niyan, kailangan muna may itatanong ka pa rin. Kung Hmm. mababasa ko, sino ang dapat kong i-obey na hindi ako dapat mag-complain? Ayan, isa yan, di ba? Hmm. Oh, Yeah. oh. At saka ano ibig sabihin nun? Ibig ba sabihin nun, kailangan puwersahin ako na umobey at wag mag-complain? Puwersahan ba yun? Yun ang mga tanong di ba? Talaga bang nakapuwersa yun? Pag hindi mo inobey ito, lagot ka sa akin. Meron bang ganon? O, di alamin natin. O, sige. Anong unang talata pwede natin basahin dyan? Yeah. Basahin natin dito sa John 6:43 ng ESV. Ayan. Ayan, Maliwanag, Jesus answered them, "Do not grumble among yourselves." Grumbling, complaining. Uy, do not grumble among yourselves. Ngayon, 43 yung binasa mo, kapatid na Henry. Ewan ko kung may kopya ka nung 41. Wala, hindi ko nailagay Di dito. ako naman ang mag-share. I-share ko yung talata ng Biblia sa John 6:41 ESV. Mag-share naman ako. Alawa ko. Ayan. Ito natin. Teka muna, maghahanap muna tayo ng talata ng Biblia. Share. Yan. Ako naman ang mag-share. Teka sandali lang po para may ano natin ito. Sandali lang at kukuha muna tayo ng talata ng Biblia. Ngayon, habang naghahanap kayo, ito, nakita na natin. Ayan, nakita nyo na. Okay. Ayan. Share na. Nakikita nyo po ba? Yeah, basahin natin. Basahin natin. Ayan, Kasi tanong natin, sige, nabasa nyo. Sabi doon sa 43, Jesus answered them, "Do not grumble among yourselves." Ba't niya sinabi yun? Ano ba yung kino-complain nitong mga taong to? Yun ang number 1. Ano kino-complain nitong mga taong to? Sa 41 na yun, so the Jews grumbled about him.
So nag-grumbling sila, nagko-complain sila tungkol kay Yahusha. Because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is not this Yahusha, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, I have come down from heaven? Then Yahusha answered them, do not grumble among yourselves. So, kanino nagko-complain ito? Ano ikino-complain nitong mga taon to? Ikino-complain nila yung sinabi ni Yahusha. Ikino-complain nila si Yahusha. Ano ang grumbling nila? Na sinabi ni Yahusha, I am the bread that came down from heaven. O ano, sabi nila, di ba si Yahusha, yan yung anak ni Jose? Oh, yeah. Di ba? Anak ni Jose yan eh. Na ang tatay niya, si Jose, ang nanay niya, kilala rin natin. How does he now say, na ba't niya sinasabi ngayon, I have come down from heaven? Nagaling ako sa langit. O, di ba? Kaya sabi nga, kino-complain niyo yung tinuturo ni Yahusha. So, may mababasa ka sa Biblia. Di ba? Do not grumble, do not complain. Pero sino hindi mo dapat i-complain? Yan yung tinuturo ng Kristo. Hindi mo dapat i-complain yun. Turo niya yun eh. Buo na, yung turo ng Panginoong Yahusha, saan ba galing yun, kapatid na Erning? Kanino po ba galing yun? Aral ng Diyos yun, ayon sa Juan Oh. 12:49. Okay, kaya mamaya meron pa tayo isang talatang pwedeng basahin. Sige, share po ni kapatid na Henry yung talatang isa susunod. Tignan natin. Marami mga talata ng Biblia na pwedeng pagbatayan. Pero pinipilipit po nung nagsasabing obey, never complain. Ayan, yung isa, yung binasa na natin kanina, no? Nakasulat yan. Talagang diretso yan. Ito pa. Do everything without murmuring or questioning. Ayan. Do everything without murmuring or questioning. Huwag ka tanong-tanong. Huwag ka na bubulong-bulong. Sabi diyan. Ano yung hindi mo dapat itanong-tanong-tanong? Huwag mo ibig sabihin dito, kapatid na Erning, questioning. Kini-question mo yung legitimacy. Di ba? Mhm. Hindi naman sinabing bawal na magtanong. Ibig sabihin, yung tanong na, paano ba ang gagawin ko? Ay, hindi yun ang ipinagbabawal. So, ang questioning na ipinagbabawal dito, yung kini-question mo, ayun nakasulat, close and open and close parenthesis pa, the providence of God o yung kautusan ng Diyos. Pagdating sa kautusan ng Diyos, sabi nga you don't question that. Kautusan ng Diyos yan eh. Sampalatayanan mo. Di ba? Oh. Kaya yung na yan, susog dyan sa sinabi ng kapatid na Jeriel, pag binasa natin ang konteksto ng chapter 2 ng Philippians, ang konteksto niyan ay tumutukoy sa mga sumasampalataya na sila'y dapat mabuhay ng pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Gaano man kahirap ang kalagayan nila. Huwag silang magko-question. Sapagkat sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, mahihirapan tayo. Huwag tayo magmumurmur kasi ang ating sinusunod naman tama eh. 'Di ba? Yes. Diyos ang ating sinusunod eh. Providence of God eh. Yeah. Don't question the providence of God. Ngayon, yung tanong na magpatala ka, o sige nga, providence of God ba yan? Saan mo mababasa yan, brother? Binasa mo Mateo 18:18. Teka muna, brother, hindi talaan ang tinutukoy dyan. Una, yung gumawa nung pandoktrina, yung kanyang ama, ano ginawa? Pinilipit yung doktrina pinilipit yung nakasulat doon sa Mateo 18:18. Oh, bakit natin nasabing pinilipit? Ginawang talaan hindi naman talaan ang pinag-uusapan doon. Hindi providence ng Diyos yun. Hindi kautusan ng Diyos yun. Kaya pwede mong questionin yung conclusion niya. Ang totoo nga doon whatever ang nakasulat doon sa Mateo 18:18, no kanyang conclusion niya, whomever ang mababasa mo. Pwede ko bang questionin yan? Pwede. Bakit? Hindi providence ng Diyos yung itinuturo mo Yung pagkakabanggit mo, yung pagkakagamit sa talata ay hindi po kasama sa kautusan ng Diyos. Pinilipit na talata. Kaya pwede questionin yan. Ano po? Kapatid na Erning, kapatid na Henry. Tama. Dagdag pa dyan, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel, bagamat ito'y paulit-ulit, pero akma sa ating leksyon obey, never complain.
Katulad nung ibigay kay Cesar, ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Diyos. Yun daw ayon sa interpretasyon ng kanilang leader ay makipagkaisa sa pagboto. Basta yung mga miyembro, tayo noon, sunod na lang tayo ng sunod na hindi natin itinatanong, tama ba yun? Tama bang talagang yun ay kaisahan sa pagboto? Makatwid, sa atin noon, wala tayong question eh. Sapagkat ang leader ng iglesia, ni chairman, para sa atin ay perpekto ang kanilang desisyon. May patnubay sila ng Diyos. Sila ay Mm. tao ng Diyos. Kaya para silang flawless, hindi sila nagkakamali para sa atin, kapatid na Jeriel at kapatid Aha. na Henry. Kaya ano man ang sabihin nila, para sa atin, banal yon, utos ng Diyos yun. Kaya doon pumasok yung pandaraya, kapatid na Jeriel at kapatid na Oo nga. Henry. Di ba? Nadadaya ho tayo. Kailan natin nalaman na yung palang ibigay kay Cesar ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Eh nung tayo wala na roon. Di ho ba? Ngayon, total, ang paksa natin ay obey and never complain. Kapatid na Jeriel, meron ba diyang may papanood tayong man video na itong mga grupo ng mga ministrong ito ay talagang tahasang lakas loob na isinisigaw ang kanilang bulag na pagsunod sa leader nila? Meron Meron siguro po tayong niyan. video Alam niyo, gano'n. sabi nga, kumpleto na tayo sa internet, makikita nyo, it's in public, na mapapanood ng lahat. Sabi nga, ngayon, isi-share namin. Sila, sumasampalataya sila na hindi nila kukwestiyonin yung tagapamahalang pangkalahatan nila. Okay? Tayo, wala na tayo dun Una, kasi ang sa atin, kung bakit hindi na tayo naniniwala dun sa dati nating pinaniniwalaan noon, yung ginagawa natin noon na hindi na natin ginagawa ngayon. Kasi nga, nilinaw sa atin. Una, nakilala natin yung mga taga-Berea, na yung palang mga taga-Berea open-minded. Bago sila sumampalataya kay Apostol Pablo at saka sa pagtuturo ni Silas, binasa muna nila yung Biblia. Kung totoo nga, yung itinuturo sa kanila, kung yun nga ang nakasulat. So, nagbatay tayo dun. Kaya hindi po pwedeng obey never complain na talagang wala kang complain. Alam mo yung kapatid na Ernest, ito tingnan nyo kung ano ang ibinunga niyan. Una na sa mga ministro. O eto, i-share ko po sa inyo. Mag-share po tayo. No? Ayan, mag-share po tayo. Kasi mahalaga po yung yung makita ng tao kung ano ba yung ginagawa ng diyan sa relihiyon na yan. Kung bakit sila ano naging bunga sa kanila nung pagtuturo sa kanila, oy makikipagkaisa kayo, ano man ang mangyari, makikipagkaisa kayo, obey never complain. Ito po, mag-share tayo. Ayan, nakikita po ninyo? Yeah. Ayan, titingnan nyo kung maririnig po nyo to ha. Wala pang Wala. video. Yeah, Paki-maximize nyo, yun yung may maximize. square na Ayan. Tapos siguro rewind nyo. Hindi, yung nasa pinakakanan po. Yan. Ay, okay. Yeah. May sound ba? Wala. Ulitin natin. Dali ha. Mga ministro yung mga yan eh. Behold, all those who were incensed against you shall be ashamed. They shall be as nothing. And those who strive with you, and those who strive with you, and those who strive with you. Nako. May pasayaw-sayaw po. Gana con el equipo del billón. Commercial pa sila. May commercial po Hindi maliwanag Baka yan. natin. Otras firmas hablan por hablar. Ayan, ako, Espanyol pa yung commercial. Tuloy natin. Naku, wala na yata. Yun lang. Yun na yun, Anyway, Yun na yun. So, yun ang naging bena. Kita mo, ano po yun? Teka, hindi yata yun. Teka. Kasi merong isang version na mahaba-haba yung
Ayan. incensed against you shall be as nothing. And those who strive with you, and those who strive, and those who strive. Ito yung tawag nila dyan, battle cry. Yan ang nagbubuhay, kapatid na Erning. No? Tama na siguro yan. Yan lang ang nakita Okay na po natin. yan. So, yan ang naging bunga noong sinasabing obey, never complain. Mabuti na lang, di na tayo ministro ng mga panahon na yan, kapatid na Erning. Mm. Isipin mo, pagka pinapanood ko yan, kinikilabutan ako eh. Ha? Ano isasakripisyo mo? Magsasakripisyo ka? Para kanino? Kanino yung battle cry na yun? Whatever you command. Kanino commandment tinutukoy nyo, mga ministro? Kanino commandment yan? Whatever you command, we will do. Okay. Kasi, whatever you command, tapos sinundan ng wherever we, ano sabi na, wherever you tell us to do, we will go. So, hindi ang Diyos yan. Di ba? Hindi ang Diyos yan. Yung battle cry nila yan, at yan, tinutukoy dyan, yung kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Isipin mo, kapatid na Ernie, kung ano ang naganap sa isipan ng marami sa atin, unang-una na mga ministro. Hindi ba nakakahabag? Nakita nyo ba kung paano sila magsalita? Tapos may banta pa. Yun daw kumakaaway sa kanila, will perish. Alam nyo, merong mga ganyang religion ngayon eh. Yung religion, no, nauna sa kanila. Ang tawag doon sa hindi nila ka-religion, infidel. Oh. Tapos, meron silang tinatawag na jihad. Ano ba yung jihad? Abay, kinakailangan eliminate natin. Dahil lang ma-perish yung mga hindi nating kapanampalataya. O di pareho na rin kayo. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa ating Amang Yahuwah. Inalis tayo doon sa isipang yon, kapatid Nening. Ang daming mga ministro ang nalason, naging biktima noong ginawa ng pamilya na yon. Ha? Yung pamilyang nanguna sa atin. Maraming naging biktima yung mga yan. So ngayon, lalabas na naman yung tinatawag nating battle cry, yung slogan nila, obey and never complain, dahil malapit na yung eleksyon, ano? Totoo At yun. nire-ready na nila yung sarili nila dahil halos 1 month and another week ay papatunayan na nila yung kanilang loyalty dito sa kanilang leader. So yung tinatawag nilang unity, wala naman sa kanilang nag-suggest ng di ba? Mga iboboto. Ang unity dapat kamo yung ito ang aking suggestion o yung isa suggestion magkaisa tayo. Hindi eh. 'Di ba? Hinihintay yung dikta. Yun. Tapos yun daw hindi susunod sa kaisahan na yon ay ano bang sabi nila? Magagaya raw kay Ananias at Sapphira. Pinapantakot pa nila yon. Alam nyo, napansin ko lang dahil nagbabasa tayo ng mga iba-ibang mga sa social media, no? Marami na ring members nung iglesia na yan ni Chairman, which teka, no? Dahil obey and never complain, ito na pala yung bago nilang dali ito na pala, ito yan. Yan. Nakita niyo ba yan? So, ngayon, dahil sa ang kanilang parang naging doktrina na yun, yung obey and never complain. Kaya ito na Hindi ngayon lang yung nila. Talagang doktrina na yun. Ito na ngayon yan. Nakita niyo ba to? Ayan na ngayon yan. Ayan na ibig sabihin ng INC. I never complain. I never complain. Kaya yan na po ang pwede nating itawag sa kanila. I am a member of I never complain group. Yeah. Pwede yan. Pero, alam nyo, marami pa rin doon sa kanilang organisasyon ang
lalo na yung pagdating sa botohan, marami ang medyo hindi sang-ayon dun na may magdidikta sa kanila kung sino. Lalo na yung mga gustong mukhang parang matunog na dadalhin o i-rekomenda. Ano ba magandang term doon? Kumbaga sa English, ano yun parang Walang rekomenda. Okay. Ito ang talagang dapat na termino. mm, Hindi nagre-rekomenda ang tagapamahalang pangkalahatan nila, brother. mhm, Nag-aatas. Ito boboto nyo. imposition. Hindi pagre-rekomenda yan. Ito Mm, boboto nyo. Ito pinagpasyahan ko. Pero kunyari sasabihin, ito pinagpasyahan ng pamamahala. Alam mo yung trick na salitang pamamahala, parang akala mo ang dami nila eh. Di ba? mm, Sino anyang pamamahala? Ay, hindi lang yan yung tagamahalang pangkalahatan. Pasensya na kayo. Hindi naman yan na nasa isip natin eh. Ang nasa isip mm. natin, pag pinanalangin, basbasan mo pamamahala, sino nasa isip mo nung nandun ka sa iglesia Isang ba? tao lang yun. Isang tao lang yun. Alam natin buong pangalan. Di ba? May pangalan, may initial. Alam natin yun kung sino tinutukoy ng panalangin na yun. Hindi Tsaka yan yung, napansin nyo, no? Yung sa panalangin na yun, dun yung tumataas yung intensity ng panalangin pagdating na dun sa kanilang leader, kay chairman Oo. No? Pag yung nagmamakaawa sa Diyos, ganyan, ganun lang yung tono. Pagdating na sa kanilang leader, ay, ganun na, Nako, Oo. bang klase. Talagang Tapos sasabihin nila, intensify ang kanilang nagiging more passionate sila pagka doon sa kanilang pinuno eh. Pasensya alam ka nyo, na, brother, alam mo, doon sa pinuno ng iglesia, una, hindi tayo magkaaway. Pinupuna ka lang namin. Pinupuna namin doktrina. Hindi yung personal mo. Kung ano man ang gusto mong gawin sa personal mong buhay, wala mm, kaming, wala kaming yeah, paki. Sabi nga, it's not mm, our concern. Ang concern po namin dito ay yung doktrinang pinapakawalan ninyo. Katulad niya, mhm, yung doktrina yan, I never complain. Obey, never complain. You are using biblical verses. Pero yung biblical verses na yun, we know you twisted it. Pwede nyo mhm. makikita din sa twist. Una, marami kayong gagamitin. Magpasakop niya sa pamamahala, di ba? Nakasulat Tsaka, talaga yun. tsaka napansin ko, never, never sa history na tayo'y nandun, na gumawa sila ng ganyang, eto na gumawa sila ng ganyang slogan para sa Diyos o para sa tagapagligtas. Di Wala. ba? Wala. Wala eh. Wala Para akong yan sa maalala na, leader nila. wala akong naalala na yung obey God and never complain to Him. Yeah. No? Walang ganon. Wala. Tapos Para yan sa kanilang leader. Chairman. tapos nung panahon na ni Chairman, biglang lumitaw yung slogan na yun. Kasi nga, nagka-problema, di ba? Nagkaroon ng kaguluhan. Para bang ito yung parang yung loyalty Propaganda. check. Di ba? Mhm. Loyalty Oo. check. Pag hindi ka Loyalty check. nag-obey at ikaw ay nag-complain, rebelde ka. Yeah. Kaya, Ang tawag nila sa atin Ang tawag nila sa atin, mga rebelding ministro. Kanino kami nagrebelde? Sa'yo? ako nung nadinig ko tong slogan na to, aminin ko sa inyo, nagpantingin tenga ko. Talagang nag-init talagang sobra. Hmm. Kasi alam ko kung sino pinapatungkulan nito. Sa isip ko, sino ba siya? Yeah. Sino nagbigay sa kanya ng otoridad na magdikta at utusan tayo, at pag inutusan tayo, hindi tayo pwedeng magtanong, hindi tayo pwedeng magreklamo, lalo na yung pagdating niya sa eleksyon. Hindi. Ngay- Alam mo kasi, siya nga yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Kristo. Ayun nga So, alam siya mo ang kung sino nagbigay namamahala sa sa kanya buong ng Iglesia. power na yan, ng kapangyarihan na yan, ng title na yan? Tayo rin, mga members. Yeah. Sabi Tayo ang ng Diyos, nag-feed bigyan sa niya ng Diyos kanya, yan. sa power niya. Alam mo, sabi nila, bigay daw ng Diyos yun. Hindi ako niniwala doon.
Yun ang ating sinasampalatayanan noon eh. At yun ang tinuturo ng mga yan kapangyarihan na yan, binigay ng Diyos sa pamamahala. Okay? Yung maging tagapamahalang pangkalahatan, sa Kanya ay binigay. Kapatid na Erning, may talata niyan eh. Kung sino pinagbigyan eh. Di ba? Mhm. Madalas Maliwanag natin na ang basahin eh. pinagbigyan. O, edi basahin uli natin. Basahin natin, sige, basahin natin. Hmm. Ang Panginoong Yahushua ang pinagbigyan. Yeah, basahin uli natin. Hindi ikaw, chairman. Ba't ka nang aagaw nung Ito po, titulo? tingnan nyo ha. Basahin natin sa Mateo 28:18. Sa Tagalog, para maintindihan mo marami. Di ba? Sa Tagalog. Basahin natin sa Tagalog. Ito, tingnan nyo sa Tagalog. Dali lang po ha. At ayos ko itong sarabay Tagalog. Ayan. Ayan, yung dating Biblia, yung dating salin. Ayan o, Basahin 18. natin. Yan. Palalakihin ko pa. Ito, palakihin natin para mabasa ng lahat. Tingnan nyo yan ha. Ayan ang laki na yan. At lumapit si Yahushua, yung Jesus, Yahushua eh. At lumapit si Yahushua sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat, lahat na yan ha, ng kapamahalaan, ayun na po yung root lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ayan, nasagot. Alam niyo, no? Yan Nung mula nang ako'y bata, ha? Mula nung ako ay bata pa, hanggang sa ako ay nawala na dyan sa institusyon na yan. Never kong nadinig yan. Kahapyaw siguro sinasabi yan. Pero palagay ko by omission, hindi sinasabi yan. Kasi pwede tayong magtanong. Teka, sandali po, brother, ano yung sabi nyo? Lahat ng kapamahalaan. Sino itong tao na itong tinatawag dating tagapamahalang pangkalahatan? Medyo na, kaya hindi binabasa sa atin nun yan? Yan, ginagamit nila pagkatapos basahin yung Isayas. Di ba kapatid Erning? Babasahin yung Isayas, yung Peleho SL Gibor, Abi Adsar Shalom. Ano yun? Yung ano ba sa Tagalog yun? Sa 9:6 ng Isayas. At ang kanyang pangalan ay tatawagin ka mangha-mangha tagapayo. Di ba? Yun ang sinasabi. Yeah. Na tapos at ang pamamahala, basahin natin, Brad. Basahin natin. Nandiyan din sa dating salin. Isayas 9:6. Sa ano po yan eh, di ba sa Isayas? Yeah. Sa Isayas 9. Ayun. Yan, mabuti basahin natin yan. Diyan sila galing. Bago tumuloy sa Mateo. Bago basahin yun, dito muna. Yan. Dito muna sa 9. Yan. 9 ano yun? Ayan, no? 6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ayun. Ano anya katunayan na yung pamamahala binigay sa kanya? Sabi ng Kristo, binigay ang lahat ng kapamahalaan sa akin eh. Di ba? Sa kanila babasahin. Kaya yung pamamahala, ang Kristo yun. Kasi hula itong Isayas na ito, mga kapatid, ito'y hula ni Propeta Isayas tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Na itong ipanganganak na bata ay tumutuko yan sa ating Panginoong Yahushua. At ang sabi rito, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat. Okay? So, natupad yang hulang yan noong isulat ni Mateo ang sinabi ng Kristo sa Mateo 28:19. Balikan natin. Sa hindi ang hinuhulaan dyan ay yung tagapamahalang pangkalahatan nila. Si chairman. Ayan. Sa 18, lumapit sila. Basahin natin. Sila'y kanyang kinausap at sinabi, lahat ng kapamahalaan sa langit, sa ibabaw ng lupa, na ibigay na sa akin. Kaya ang pinagbigyan ng kapamahalaan para sa kabuuan ng iglesia at sa buong mundo at maging sa langit, ang Panginoong Yahushua. Pero alam nyo, may mga religious leader, inaangking yan eh. Una, yung Papa. Ang sabi ng Papa, hindi, kami yung kahalili ng anak ng Diyos.
Dahil hindi kami ng Kristo dito sa lupa. Di ba? Mhm. Sumampalataya, billion-billion brother, naniwala doon. Tapos ito, pumasok ngayon yung mga dating Katoliko at Protestante na nagtayo ng isang iglesia, iglesia na ni Kristo. Di ba? Mhm. Iglesia ni Kristo na dati tayong member doon. Ito naman ang sinabi. Ano sinabi? Hindi, mayroong pinagbigyan ng lahat ng kapamahalaan. Sino? Yung tagapamahalang pangkalahatan. Alam niyo ang nakapagtataka, no? Ang tagapamahalang pangkalahatan na titulo, no? Binigay ayon diyan, no, binigay sa Panginoon. Mhm. At least sa Iglesia Katolika, yung claim nila na sila yung kahalili ng Kristo. Pag namatay na yung Papa dahil wala naman siyang anak, Mhm. nagkakaroon sila ng eleksyon. So iba na naman ang papalit. Mhm. Pero dito sa I Never Complain na organisasyon, Isang apelyido eh. isa lang parang naging kaharian, no? Parang yung mga unang kaharian na si Haring David, pinasa kay Haring Solomon, tapos sa anak ni Haring Solomon, and so on and so forth. Parang gano'n na nangyari, ano, yung dito ngayon sa I Never Complain na organisasyon. Naging automatic, ano? Parang Korporasyon. naging family corporation. Hindi rin niya, alam nyo, ang nakakahawig din yan. Huwag magagalit yung mga member ng I Never Complain. Yung bansang North Korea, Yeah. iba Oo. yung nagtatag nun, hindi yung nagtatag ng bansa, kundi yung nagtatag ng komunistong gobyerno ron, komunistang gobyerno, yung lolo si Kim Il-sung. Nung namatay siya, ang pumalit si Kim Jong-il. Tama ba Yeah. yung pinagsasabi ko? Tapos nung namatay na yon, Yung ang anak pumalit na si ngayon. Kim Jong-un. No? Puro Kim eh. Mhm. Tapos ngayon, ginugroom na yung anak niya ni Kim Jong-un. Kung sino Eh, man yung Kim na yon. walang pinag-iba sa iglesia ni Chairman. Walang pinagkaiba. Ngayon, Ginugroom na rin yung isang anak ginugroom niya. na dahil sa mga panalangin daw nila, dalawa na yung pinapanalangin eh. Oo. Yung isa, si chairman, tapos yung isa, sinisingit, yun daw pinakamalaki ba o pinakamabbigat? Pinakamalaking Katulong. nagkatulong. Hindi, tama ba yung term ko? Great helper. Great Biggest helper. helper. Ayun. Biggest helper. So, nire-ready na yung kaisipan ng mga miyembro Yeah. na ito Kinokondisyon. na, wag na kayong papalag dito, walang election tayo, ha? Wag kayong mga angahas na makigulo-gulo pa, ito na ang papalit sa akin, ha? Kaya obey and never complain. Alam niyo, naalala ko yung kinuwento niyo sa akin, Brother Jeriel, no? Yung isang naging district minister natin. At hindi lang to sa isang tao, no? Parang ito ay general na kaisipan na kung ano bang sabihin ng pamamahala, yun na yun. Yeah. Pag sinabi niya, ito, nakita mo ba itong suot ko? Ito, pula to, hindi gray. Pag sinabi ng pamamahala na pula yan, pula yan. Tapos pag kayo sinabi nyo, nga, no? Pula nga. Hindi ka pwedeng mag-complain. At sabi mo, ay, brother, hindi naman po, kapatid na chairman, hindi naman po pula yan, gray ho yan, no? Hindi pwedeng ganun, no? Napakalakas namang kapangyarihan nun. Yung ganun. Alam niyo, wala akong mababasa na, or at least alam ko, na sa Biblia may ganun na pag sinabi ng Panginoong tagapagligtas na pula to, kahit itim, pula yan ha? Wala mang ganun, di ba? Actually, ano bang sabi ng Kristo kung gusto mo sumunod sa Kanya, kapatid na Ernie? Sa 16:24 ng Mateo, ang sabi niya, ang sino mang ibig na sumunod sa akin, itanggi niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang Ayun. sino mang ibig. Hindi niya sinasabing, hoy, sumunod kayo ha. Hindi pwedeng hindi. Obey me and never complain. Hindi ganun eh. Hindi diktatorya o dictatorship. Yeah. No? May pag-ibig. Etong obey and never complain, tapos papanalangin pa nila, no? Ang lahat ng mga kumakalaban sa aming chairman,
poksain mo. Eh yung nanalangin na gano'n, siya tuloy ang napuksa. Ano? Nakatapak na bubog. Ay nako. Alam nyo ngayon, lalo na napalapit na yung election sa Pilipinas, ano? Meron ngayon silang kinakampanya yung kanilang kandidato na miyembro ng I Never Complain na organisasyon. Eh maraming miyembro din nila ayaw dun sa kandidato na yon. Pero ngayon daw ang kanilang mga leksyon, no? Yung mga tema ng kanilang Unity. tinuturo ay unity. Na ang ibig sabihin, eto na, yan ang ating iboboto, huwag kayong papalag, no? Matindi. Yan na yon. Samantalang yung mga tao, ayaw nila ron sa tao na yon. Ayaw nila. Yun nga eh. Ang sabi nga eh, parang ginagamit nila. Masumpungan, sabi nga, kang walang katwiran sa iyong sarili, gagamitin nila yan. Di ba? Yeah. Brother, dapat wala ka ng katwiran sa sarili mo. Yeah. Pagdating sa katwiran ng Diyos, sa katwiran ng Kristo, wala akong katwiran. Pero sa katwiran mo, brother, Mga katwiran katwiran ako. ako sa iyo. Bakit? Una, hindi naman ikaw yung tinapay na galing sa langit. Oh, Mm-mm. hindi ka nga. Mm. Ano ka ba? Anong klaseng tinapay ka? Baka biskwit ka. Hindi ka Baka naman Nutriban. Hindi Alam mo niyo ba yung ito. Nutriban yung binibenta nun sa atin? galing ka sa Nung panaderia, hindi ka naman galing sa langit. Di ba? Kaya sabi nga, I will never complain doon sa batas ng Diyos. Yan po ang dapat na matandaan natin. Kasi parang ibinagduduktong-duktong nila eh. Sabi nga eh, ang Kabit-kabit. Diyos, ang Kristo, ako, kayo. O di ba ganun eh? Hindi Eh ba samantalang, di ba pag hindi panalangin ang tawag doon pag si chairman at saka yung ama niya noon pag nananalangin o ang tawag natin bayubay. yeah, Kasi never naman silang yung nanalangin talaga na ano eh na yung buo. So sa bayubay ano sasabihin nung mag-ama kasi pareho nating naabutan yun eh napakinggan Yeah. natin nung sasabihin hirap na ba kayo? Pagod na ba kayo? mhm. Ilalapit ko kayong lahat sa Ama. Nako. Oh. Ama, hawakan mo silang mahigpit. Hindi siya kasama. No. Tagapamagitan na nga eh. Sabi niya, Pamagitan siya. oo, sasabihin niya pa, no? Bahala ka na po sa iyong mga anak. Ayan sila, naghihintay sa'yo. Oo. Ikaw, hindi ka naghihintay. Hindi. Ibang Ako yung- klase, ano? Well, eh. Alam nyo, doon ako, pero aminin ko sa inyo, noon, nako, iyak na ako ng iyak nung pag bumabayubay na yung mag-ama talaga namang parang Yeah. nawawala na ako sa ano yung aking environment para na akong lumulutang sa alapaap. Oh. Pag sinasabi niyo na hirap na ba kayo? Sabi ko, oh, hirap na. Sumasakay lang ako ng jeep. Nagtatrabaho ako ng 16 na oras, nagtatrabaho sa restaurant. Hirap na ba kayo? Opo, ma. Tapos, ngayon na-realize natin, nako, nabudol tayo, mahabang panahon. Sinabi mo. Alam mo, ito lang yan. Yung tinatanong nyo kanina, bakit yung, yung iba nga eh, sa Papa, yung mga Katoliko, pag-i-eleksyon, ganito. Di ba? Alam mo kasi, yung tagapamahalang pangkalahatang titulo or yung executive minister, hindi nila pwedeng ipamigay eh. Alam nyo kung bakit? Alam nyo, puntahan natin yung kanilang registration. Mag-share ako. May dahilan kaya hindi nila pwedeng ibigay sa iba eh. Gawa nga ng kanilang registration, ano? Na yan ang ipakikita ng kapatid na Jeriel. Dokumento. Okay? Atin yan at ating i-share. Kaya, nakikita nyo, di ba? Ayan, pakibasa nga yan. Kaya, tingnan nyo yan, no? Ang hirap basahin. 100 nakitaas, plus years na yung dokumento na yan eh. Yeah. Wala. Nawala. Sumobra yung Zoom. Binanggit lang ng kapatid na Henry, 100 taong mahigit na yan eh, na biglang nawala. Ayun. Nasa archive na yan eh. Ayun, no? ayan. Translation. United States of America. Alam mo, yung iglesia pala, nakaregister sa United States of America.
Di ba? Under United States of America, Philippine Islands, Office of the Division of Archives, patented properties of literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Okay. Ay, alam nyo, no, by the way. Ayan, pa-applicant Felix Manalo, di ba? Okay. Oo. Ang ina-apply niya, Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. Parang ang tawag dyan ay natatandaan ko yan, malita ko, letter K yung sole ano natin. proprietorship ang tawag dyan. Oo. Alam mo, nung balit pa ako, nung bata pa ako, natatandaan ko yung letter K sa mga kapilya, letter K ang nakasulat. Hindi letter C, letter K kasi yun na nasa registration. No? Anong date na nakalista ho dyan? Meron bang may date po ba yan? July ano? Walang nakalagay dito kung anong petsa to eh. Pero sabi nga, yan yung registration nila. So, di ba kiniklaim nga ng Iglesia ni Cristo 1914, July 27, di ba? Tapos yung pala, ang umpisa pala ng World War I, July 28, 1914, naisahan na naman tayo. Ba yan? Hindi naman pala. Sabi nga, balik ko eh. Tama yan, Pero sabi nga nila, that for another day. Yan July 27, 1914. Pag-uusapan din natin yan. Kasi may nagtanong eh. Sabi, bakit nabasa ko sa history book ang official na umpisa ng World War I ay July 28, 1914. Nako, medyo sala ngayon yan doon sa kanilang registration, July 27, 1914. Paano kaya papaliwanag yan? So kung July 28 yun, yung gera na nagsimula sa Europa. So sa Pilipinas, July 29 na. Yeah. Madaling araw na ng July 29. Pero alam mo, sabi ko okay, wag na natin pag-usapan yun. Mahalaga lang doon yung year. Kaya lang nag-capitalize kasi sila doon sa July 27. Siguro July 27 nung inirehistro to eh. Pero I want you to see what is written here. That said applicant appears before this office and respectfully declares, ano dineclare ni Kapelix? Ito, that said applicant is the founder and present head of the society named Iglesia ni Cristo. Society. Siguro, alam nyo ba ibig sabihin ng society, brother? Society, parang yung mason. Hindi, club. Club yan eh. Ibig siyang club. So parang club lang pala to. And desires to convert said society into a unipersonal corporation. Ano ba ibig sabihin unipersonal corporation? Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, ang disenyo ng I Never Complain organisasyon is a parang family corporation, pero yung tinatawag natin nga ngayon, yung sole proprietorship, di ba? Na isa lang ang may-ari. Hindi yan yung korporasyon na public na pwedeng marami ang mga shareholders, di ba? Kaya nga siguro. Tsaka natin punahin natin. Kapatid na Jeriel, ka Henry, no? Tinanong ni kapatid na Jeriel, ano ba ibig sabihin ng unipersonal corporation or ayan, ito lumabas ang kahulugan, a unipersonal corporation, also known as a single shareholder corporation, is a company formed and owned by a single person or entity, where that individual is both the sole shareholder and often director. Sa makatuwid pag sinabing unipersonal, kapatid na Jeriel ka Henry, single shareholder corporation, a company formed and owned by a single person. Kaya hindi pwedeng ipasa sa ibang sa ibang pamilya ito. Pero alam niyo, kapatid na Henry, ito yung gusto kong mapunan ng ating mga taga-subaybay. Lalo na yung mga nandiyan pa sa iglesia, ano ba tawag natin yan? I Never Complain organization. You are still with the I Never Complain organization. No, ito dapat nyo mapuna. Unipersonal, isa lang may-ari. Parang isa lang may-ari. Isang korporasyon na isa may-ari. Ngayon, alam na natin kung anong pa-apelido ng pamilya na yan. Di ba? Pero para hindi nyo mahalata na sila ang may-ari niyan, ipinapangalan nila ang mga binibiling property
doon sa pangalang Iglesia ni Cristo. Yun. Okay? Mhm. Diba? Doon pinapangalan. Pero ito ang trick. Tama ha, ito ang trick. Ito ha. Administrator. Hindi, ito nga oh. That as head of said society. Sino yung head? Yun o, yung nag-list, nag-ano? Yung Applicant. nag-register. Mm. Diba? Ano apelido? O alam na natin yung apelido. Ayan, yung apelido. Yung nasa may kusan yung arrow. Ayan. Ayan ang apelido. So, that as head of the said society, he takes charge and is the administrator Of all. the properties and states of said society. Ayun. Sino ang administrator? Sa umpisa pa lang, yan na ang disenyo na Yan na. kaya hindi tayo nagtataka na ang sumusunod na nagiging kanilang leader ay galing din sa kanilang pamilya. Yeah. Diba? Baka kasi baka maangkin yung ano eh. Baka kasi pag Properties. siya administrator, pwedeng magbenta yung brother eh. Yeah. Kaya yung pinakita nila noon na election kunyari noong 1962 or 3 ba yon? Hindi, Parang ano yun? show. Ano yun? 1950s yung brother eh. 1950. Teka, buhay pa ang Ka Felix noon, Oo, nag-election malakas na? pa siya noon. Malakas pa ang Ka-Felix. Okay. Pero lumilitaw nga yung election na yon, parang ano lang yon, parang front lang, hindi naman totoong election. Alam mo ito na, bago tayo magpatuloy. Dito po kami bilang mga tagasunod ni Yahusha, kinikilala po namin si kapatid na Felix Manalo, sugo. Pero hindi siya yung huling sugo. Hindi rin siya yung sugo sa huling araw. Marami pong isinugo sa huling araw eh. Nandyan si Martin Lutero. Nandyan yung isinugo ng Diyos na magbunyag kung ano yung number 666. Yan po ay Adventist preacher na babae na ang pangalan ay si Ellen G. White. Nandiyan isinugo din ang Amerika para makarating ang North doon sa mga pulo ng dagat. Isinugo din noong 1521 si Magellan para dalhin yung South doon sa mga pulo ng dagat. Maraming isinugo ang Diyos sa mga uling araw, hindi lang isa. Kaya si kapatid na Felix Manalo, isa sa mga isinusugo. Pero ito ang unang glitch niya nung magrehistro siya ng iglesia, na inilagay niya siya yung founder. Alam mo ang katwiran natin dyan dati? Ano ang katwiran natin dyan dati, kapatid na Erning, pag ipinagtatanggol natin ito? Ano sinasabi natin bilang mga ministro? Ang sasabihin lang natin dyan, siya ang founder sa sentidong siya ang naunang nangaral. Pero hindi siyang may-ari ng iglesia. Ang may-ari ng iglesia, si Kristo. Isa yun sa sinasagot natin. Yan ang sagot natin. Meron pang mga sagot yung matatandang ministro dyan. Ano pa mga sagot? Papel lang yan. Sa papel lang yan. Sa papel. Okay. So kung sa papel lang ito, hindi pala ito ang totoo. Bakit? Sapagkat ang founder niya, ang Kristo. Yan sa papel lang yan. So kasinungalingan itong registration na to. Sa simula pa lang, meron ng trick. Meron na. Totoo, hindi. Kasi kung hindi magiging family corporation, dapat ang nilagay agad yan na founder, Kristo. Yeah. Diba? Yeah. Kaso nakita nila, teka, hindi yata pwedeng magmay-ari ng properties yung nasa langit. Kaya kailangan natin ng tao na siyang mangangalaga ng mga properties. Kasi na-foresee na pag agad nila yung yung properties and estates. Kumbaga advanced thinking, Ang totoo niyan, mga kapatid, kung sino man ang kasalukuyang namumuno diyan sa I never complain na iglesia na yan. I never complain. Kasi lahat ng miyembro, I never complain diyan. Kaya yan ang ating bagong tawag sa kanila, no? INC, I never complain. INC. Ngayon, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, kaya hindi ho natin namamalayan na tayo pala ay nadadala na ng isang tao sa kanyang sarili. Kasi nagbabasa ng mga talata yan eh. Pag sabi, pasakop kayo, babasahin pa yung embryo eh. 13, 16, 17. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo sapagkat sila'y
mga gumagawa o nagtatrabaho alang-alang sa inyong mga kaluluwa. O, di ba? Kaya dapat pasakop sapagkat sila'y nagpapagal araw-gabi. Gano'n pang mga yung pang mga panalangin nila, oh. Araw-gabi ang wika, hindi na halos natutulog ang aming chairman. Anong hindi natutulog? Lalaki ba ng gano'n 'yan kung hindi natutulog? Baka kabaligtaran 'yon, baka tulog lang ng tulog 'yon. Kapatid na Jeriel, ka Henry, Alam niyo, di ba? alam niyo, ito, tingin ko lang Hmm, palagay ko magpapasalamat sa atin si chairman. Bakit? Binigyan natin siya ng bagong slogan eh. Sabi niya, walang nakaisip sa inyo niyan. oo. Sabi niya, I never complain. Bakit kailangan ang magsabi pa niyan yung mga tinatawag nating fallen angels? Rebelde, yeah. Ha? So ngayon, wag tayong magtaka kung sa susunod na Rally for Peace nila, meron silang mga t-shirt, di ba? Oo. I never complain. Yun. Ay, teka muna, trademark natin yan para sa atin bumili. Oo Ay, nga pala, no? papatent natin. Hindi kaya nga ito, no? Itong show na to, sinasabi natin, inyo na yan. Sige na. Ha? Regalo na namin sa inyo yan, yung acronym na yan, na ano, acronym, yung, ano ba tawag Acronym. natin dyan? Yeah, Oo, acronym. acronym, ano? I never complain. Totoo naman eh. Di ba? Ngayon, malapit ng eleksyon, eto na. Kakampanya na sila rito, left and right, ano? Kaya magsaya yun, aabangan natin dahil may mga nadidinig ako, mga chatter sa internet, sa social media. Iba-ibang kalang opinion, sasabihin nila, hindi naman lang ako makikita na ano eh, na kung sino yung boboto ko eh. Tapos may nagsasabi pa ganito, miyembro pa rin siya, no? Ng I Never Complain na relihiyon. Sabi niya, kay maniwala dyan sa ano, yung mangyayari sa inyo yung kay ana niya sa Chapera. Ako nga eh, ilang beses na akong bumoboto ng gusto ko, hindi man ako kinakain ng lupa. Actually, Kaya, ano lang yan eh. Yung I never complain, I never complain. Kokonti na lang yan eh. yeah, Pero totoo. actually, ang halos marami sa kanila, nag-complain na eh. Hindi na Oo, complain sumusunod. na ng complain. Hindi na, oo. Totoo yan. Ano katunayan? O ilang libo kapatid na earning yung kasama natin sa grupo, nasa 78,000 eh yung doon sa grupo ng mga nag-internet eh, di ba? Na tawag nila ex-INC or ex-Iglesia ni Cristo. O ngayon, yung mga iba pang mga nakatala, bukod pa yung nakatala, yung mga iglesia pa, meron silang mga pinapakawalan na vlogger na para atakihin din yung nagmumura sa kanila. Itong programang ito, wala pong pagmumura. Dito, kung papasok kayo dito, yung mga vlogger ng iglesia, no? Nung I Never Complain group. Kung kayo vlogger at aatakihin nyo to, atakihin nyo yung doktrina. Huwag nyo atakihin yung person. Kasi dito, ang kini-question natin, yung ginawang doktrina, papaano tayo na biktima? Ano ang sinasabi ng Biblia? Yun nga ba talaga ang nakasulat? Biriyan nga eh. Biriyan question. Kini-question natin yung pagkakapaliwanag. Yes, nabasa mo. Pero yung konklusyon mo, hindi naman yun, brother eh. Hindi yun ang message ng author. Ano tawag dyan? Yun nga, ang ginamit mong reading of the text is I suggest this way of reading the text. Na yung sarili mong idea, Bias. o yung bias mo, ang ini-inject mo doon sa talata. Okay? Hindi yun yung message noong author. Katulad nung mag-eleksyon. Ano message ng Kristo? Ibigay kay Cesar ang kay Cesar. Ibigay ang sa Diyos sa Diyos. Ano message doon? Eleksyon ba yun? Hindi. Ang tinatanong ang Kristo doon, tinatanong si Yahushua kung dapat sila magbayad ng buwis. Tapos, sabi ni Yahushua, bigyan mo ako ng coin. Ito coin. Sino naka-inscript, kaninong pangalan at kaninong litrato naka-inscript dito? Kay Cesar. Yan, ibigay mo kay Cesar. Yung para kay Cesar. Pera yun. Diba? Buwis. Ibig sabihin, yun ay buwis. Bigay mo sa Diyos, ang para sa Diyos. Yun naman ay handog. Kasi salapi din ang paghahandog sa Diyos eh. Yeah. Pero ang ginawa ng iglesia, nung I Never Complain group, ang ginawa nila,
pinalitan yung tax, ginawang eleksyon. Na ang argumento ito, ano ang para kay Cesar? Boto. Oh, yun daw. Sino po ba si Cesar? Gobyerno. Ano ang para sa gobyerno? Yung boto natin. Ano ang para sa Diyos? Yung pagkakaisa natin. Nako. Yun ang sinasabi nila. O, teka muna. Alam niyo po ba, mga iglesia, no? Kayo po na mga miyembro pa dyan. I never complain. I never complain na group, ano? Church. Alam po ba ninyo na hindi naman binibigay ng tao ang boto sa gobyerno? Hindi niya naman ibinoboto ang gobyerno eh. Yung gobyerno, yun po ang papasukan ng iboboto nyo. Gusto kong magtrabaho sa gobyerno, gusto kong maging kongresista, gusto kong gumawa ng batas, iboto nyo ako. Ayun, ang ibinoboto mo, hindi yung gobyerno, kundi yung politiko na gustong magtrabaho sa gobyerno. That makes sense, di po ba? Tama. Kaya, hindi po binibigay kay Cesar o sa gobyerno ang boto. Ibinibigay yan sa politiko. Ayun, na gustong magtrabaho doon sa Sa gobyerno. gobyerno. Ayun. Sa tingin Kaya- nyo ba, kung kayo ay nasa loob ng I Never Complain Church o I Never Complain Organization, masasabi niyo yung mga argumento yan? Hindi. Ay, Hindi. hindi. Kasi Hindi. hindi nga natin alam ito. Alam nyo, ito nga, no? Nung kami po ay, sabi nga sa amin why don't they see, sabi nung isang taga-Texas, why don't they see the big picture? Kasi nag-uusap-usap, mga nakatala pa po tayo nun. Mga magkakasama pa tayo nun, kapatid na Henry. Yeah. Ang sabi nung isang member na Amerikano, why don't they see the big picture? What's going on? Ang sabi ko sa kanya, brother, big picture. We cannot see the picture if we are in the picture. You go out of the picture, you'll see it. Kaya nung tayo po inalis ng Diyos diyan sa I Never Complain Church, no? Mga kapatid, nakita namin ang maraming bagay. Hindi dahil nagre-rebelde kami, kundi naliwanagan. Tingnan nyo, talaan. Biblical, biblical. Hindi po ito yung kuro-kuro, palapalagay. Hindi. Kahit yung mga ministro. Sabi nga, may nakausap tayong ministro, brother, di ba? Kapatid na Erning, ano sabi niya? Naku, mahirap po sagutin niya. Yan, mga ministro na katalayan, mga nagte-text yan. Kaya lang, sabi nga, mga kaibigan natin, ano sabi? Ay, brother, mahirap po sagutin yan. Kasi ang sa atin, kung ano lang itinuro, yun ang ituturo. Brad, nasa Biblia ba yung sinasabi mo? Hindi ho natin mababasa. Di ba? Ba't mo tinuturo? Di mo pala mababasa. Kasi po, yun ang sabing ituro natin. Kita mo, yun ang sagot sa atin. Oh, sabi nga, may guli. Di ba? May gali. Sabi Pero nga. alam nyo, yung mga nagsasabi rin yan na obey and never complain, sa ano lang yan sa panglabas. Mhm. Pero deep inside, kasi may Marami mga nakausap ng- tayo na hindi rin ako naniniwala dyan. Kaya lang kailangan gawin ko yun kasi pag nagsisigawan sila, obey and never complain. Pag hindi ako nakisigaw-sigaw, makikita na, teka, mayroong isa rito Hindi natin. Ayun hindi to nakikipagkaisa kita sa video. Ayaw magsabi ng obey and never complain. Rebelde to. Markahan nyo yan. Pero kaya, mapipilitan ka na, no? Na, katulad nun, pag yung birthday ng chairman, no? Ipaiiwan tayo sa kapilya, yung mga may tungkulin. Tapos, sabay-sabay, babatiin natin ng birthday, tapos gagawa pa tayo ng heart. Ganon. Yung mga parang walang, ayaw magpakita ng ganung heart. Ano yan? Markado yan. Ito, mukhang ano to mukhang rebelde to. Di ba? Or ang nakakapagtaka, iniririgalo, sabi nga, yung kaluluwa, di ba? Magbunga kayo ng marami dahil birthday ng ating taga-Malampang. Naku po, isipin mo yun. Una, higit sa lahat, ang Diyos ang tumatawag, hindi naman tayo. Ang trabaho natin ay mag-preach. Alam mo, bago tayo magpatuloy, kung meron pa tayong oras, gusto kong samantalahin itong pagkakataong ito. Dahil may nagtatanong po sa akin, paano daw maging member dito sa Iglesia ni Yahusha, kapatid na Erning. Paano ako magiging miyembro dyan? Ano ba kailangan para matala ako dyan? Ano po sagot natin? Una, ang tumatawag po sa tao rito ay ang Diyos, no? Sabi nga sa Gawa 2:47, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church
Hindi ho kami. Kaya ang trabaho na sabi ni Pablo, sa Korinto, "Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago." Sa Mhm. makatuwid, ang Diyos ang nagdaragdag sa tao. Ang Diyos ang siyang nag-aalis sa tao. Gano'n lang 'yun, eh. Ang trabaho ng mga ministro, katulad ni Pablo, siya ang nagtanim ng aral, si Apolos ang nagdidilig o nagpa-follow up, pero ang tumatawag ang Diyos sapagkat kumbaga sa pananim o binhi, ang Diyos ang nagpapalago, 'di ba? Yeah. Kaya dito, ang sabi dun sa aklat ng awit 87:6, para makabilang ka sa bayan ng Diyos at maging sa bayan na nandoon ang Diyos ngayon, sa bayang banal, dapat ang sabi nga dun, God registers His people. Ang Diyos mismo ang nagrerehistro. Kaya yung registration dito sa iglesia, sa INC o I Never Complain Church, ano yan, eh, matatawag na panloloko yan, sapagkat Mm. hindi naman talagang talaan ng maliligtas yan, eh. Mhm. Sapagkat marami diyan na hindi naman dapat nakatala na, komot kabarkada nung mga namumuno dun, aba'y nakatala pa. Meron namang Mm. nagtanong lang, kapatid na Jeril Henry, nagtanong lang, tiniwalag na. Mhm. Makatwiran ba yun? Justifiable ba yun na dapat mong itiwalag, nagtanong lang tungkol sa doktrina? Sa makatuwid, yang Pero talaan na yan, masasabi natin malaking malaking desipsyon sa mga miyembro. Yan ay fear tactics na tinatawag po nila pananakot. Kaya huwag tayong matakot sa isang bagay na hindi naman umiiral, mga exactly. kapatid. Kasi wala namang pong talaan dito sa lupa para matala ka sa langit, eh. Walang gano'n. No, wala nun. Kahit saan talata na bigyan, kahit magtalo pa tayo, Wala niyan. biblical verses ang gagamitin natin, hindi mo mababasa ang tinatala sa lupa, tinatala sa langit. Wala po Walang nun. gano'n. Ang nakasulat, tinatalian. Tali, hindi tala. Magkaiba po yung tali sa tala. No? Hindi magkapareho yun. Yung Eh, kasi ang ano eh, yun ang anchor na parang nag-exist parang ang isang miyembro magdadalawang isip siya bago siya umalis diyan sa I yeah. Tama. Never Complain Church. Kasi katulad natin noon, parang ayaw pa rin nating umalis kahit medyo mukhang hindi na maganda mga nangyayari ito. Kaya lang inisip natin, nako, paano mangyayari sa akin? Ayoko mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kasi Uy, mula totoo nung yan. bata tayo, yan yung tinuro sa atin. Na pag Totoo tayo'y yun. nawala dyan sa I Never Complain na church ni chairman naka-ready na yung ating yung ating kwarto doon sa dagat-dagatang apoy. Kaya takot tayo, takot, 'di ba? Kaya ganun din yung iba na mga miyembro na kaya sila sumusunod na I never complain, obey and never complain kasi ayaw nilang maalis diyan sa organisasyon na yan dahil pag nawala ka nga diyan, ang kinatatakot natin noon, nako ayoko lumangoy sa sa dagat-dagatang apoy, mainit, no? Hmm. Eh yung iba hindi na naniniwala diyan, may mga nababasa ko no, mga nakakausap ko, sabi nila, minsan nga may miyembro pang masigla no, sasabihin, alam mo hindi na ako naniniwala na kami lang ang maliligtas eh. 'Di ba? Mhm. Na-encounter natin yung mga masisigla 'yon. Yeah. Tsaka yun talagang loyal sa kanilang TP kay chairman. Alam niyo, pagdating dyan sa kaligtasan, no, let me explain something. Naniniwala tayo na ang kaligtasan, ang Diyos ang nakakaalam kung sino ililigtas, eh. Merong iba't Yeah. ibang bahagi ng kaligtasan. Yung rapture, kaligtasan yon. Sino maliligtas doon? Yung kay Yahusha. Kaya hindi ka dapat umalis doon sa linya ng hinulaan, eh. Mula kay kapatid na Felix Manalo, hinulaan yon. Hindi ka pwedeng umalis sa doktrina na yon. No? Mm. Mai-enhance ka, pero hindi ka pwedeng umalis doon. Ngayon, kung hindi ka nakasama doon, iba na yung paniniwala mo. So meron ka pa rin pagkakataon. Kailan yun? After the rapture, doon sa tinatawag nating 7-year tribulation, magkakaroon ng kaguluhan, uusigin yung mga kay Yahusha talagang naiwan, kung mamamatay ka sa paninindigan mo sa pagkakataong yon, pagbalik ni Yahusha kasama yung mga ni-rapture, Mm. bubuhayin ka rin kung pinatay ka na. Ngayon, Yeah. kung ikay buhay, na inabutan ka, Nanindigan ka. pero Pasok ka sa naniniwala millennial ka, kingdom. pero hindi ka naman naninindigan, nagtatago-tago ka lang, pero naniniwala ka. So, pwede kang Yeah. i-consider ang tupa. Pero ang pinaka paghuhukom, hindi po yung pagbaba ng Kristo.
Yes, para paghuhukom. Pero ang paghuhukom ng Kristo ayon sa nakasulat sa Biblia, kapatid na Erning, ano nga pong talata natin mababasa? Yan yung sa ano, di po ba sa Mateo, sa Tadeo, di ba? Mateo sa Tadeo 1:14. Yeah. Sa 1:14 ng Tadeo. Ito, Sige, hanapin basahin natin natin yan. yan. I-share ko sa inyo. 1:14. Yan. Ito ho, tingnan nyo Ito gagawin ng Kristo Kailangan matutunan ito ng maraming tao, lalo na yung mga nado sa iglesia, para huwag kayong matakot. Ito, tingnan nyo, pagbabalik ng Kristo, hindi pa po yun paghuhukom ng Diyos. Paghuhukom pa lang ng Kristo yun. Tingnan nyo, kaibahan Tingnan nyo po. Ito, babasahin natin. Ayan. Nawala. Dali lang po. Hanapin natin. Yun. Share natin. Yan. Nakikita nyo, no? Ayan. It was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds of ungodliness that they have committed in such an ungodly way, and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. Ayan. So yan ang mangyayari. Ano po? Pagbalik ng ating Panginoong Yahushua. Mag-judge siya to convict, magbibigay ng conviction, kapatid na Erning. Hatol. Hatulan niya. Hatulan pa lang. Pero wala pa po nung tinatawag sa korte na punishment already. Wala pa. Ang punishment, doon pa po sa araw ng paghukom ng Diyos after 1,000 years. So, yan ang dapat na maintindihan kasi hindi po kasama sa itinuro sa atin yan doon sa pandoktrina. I don't know why they omitted that. That is a very important part of the Christian or the Yahushua doctrine. Napaka-importante nun yung rapture, yung 7-year tribulation, yung judgment ng Christ to convict, and then when He will incarcerate, God will incarcerate the devil for 1,000 years, then Yahushua will create His kingdom here on earth, the millennial kingdom for 1,000 years, and then Satan will be released from the prison, and then he will deceive many as the son of the sea, and then they will try to conquer the city, yung kung saan nakaluklok ang Kristo. Pero bababa ang apoy, mamamatay sila, di ba? Bubuhayin sila ulit. Tapos bubuhayin uli para mag-ibulid sa dagat-dagatang apoy. Kaya titindig sa hukuman ng Diyos. Alam nyo, napakalaki ng pagkukulang na kulang na itinuro dapat ng iglesia, yung I Never Complain group. Dapat tinanong nyo yan. Kasi ang dami po ninyong na-miss Ang dami ninyong na-miss. Hindi nyo naman, kasi ito nga tanong namin, kaya nyo bang ipaliwanag ang kaligtasan nyo, mga kapatid dyan sa iglesia? Hindi nyo kayang ipaliwanag Hindi nyo alam ang mga sequence ng pangyayari. Bakit? Itinago sa inyo yan Kasama po kami ni kapatid na Erning na nagtatago niyan dati. Kaya importante ho yung yung kalayaang magtanong Ang problema doon sa obey and never complain, wala, parang sinara na yung kung ano yung tinuro sa inyo. Kaya nasagot natin yung tanong at yung oras natin lumpas na, no? Nasagot natin yung tanong. Yung obey and never complain, patungkol yun sa ating Ama at sa kanyang anak. Yun lang. Pero yung kung sino mang, mga tao rito na tinatawag na leader, hindi applicable yan. Hindi pwedeng sabihin, hindi sa kanila yung absolute na power na yon. Di ba? Kaya meron pang karugtong itong ating pag-uusap dun tungkol dyan sa
Kasi hanapin natin yung video, magandang mapanood natin yung video na pinapakita kung gaano naging parang ano ba yun, talagang yung kanilang mga ministro talaga namang kala mo mga warriors na ano no, ready na makipagdigma para sa kanilang Battle cry chairman. nga ang tawag eh. Mm. O Okay, yun po, bueno, tayo po oh, pagpapatuloy ho natin to sa susunod na linggo. okay. Maraming Sige, maraming tayong salamat. napag-usapan, ano? Mhm. Maraming Sige, salamat po sa mga nakinig. tayo mananalangin muna, mga kapatid na Diyos. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat na muli mo kaming sinamahan sa pag-uusap tungkol sa pananampalataya. Mga natutunan naming mga bagay na dapat naming ibahagi at ang mga kasagutang tinutugon mo sa mga nagtatanong na gustong makaliwanag ng iyong kalooban. Tulungan mo po kami, Ama, at pinananalangin namin ang sangkatauhan, mga pinuno ng mga bansa, mga religious leader, o papa man siya, pare, ministro, o yung nagpapatawag na tagapangalang pangkalahatan. Pinananalangin namin sila na sana po mabago ang kanilang takbo ng isipan. Ituon nila sa nakasulat. Unawaing mabuti ang nakasulat. Katulad ng mga ipinatalamong kasaysayan ng mga taga-Berea. Hindi po namin tinututulan at ang dahilan mo kung bakit ipinasulat mo ang mga taga-Berea. Gusto mong makita at mabasa yan ng mga nakikinig sa mga nangangaral at gamitin ang kanilang sariling kaunawaan, lalo na po pagka iniintindi nila ang kanilang nababasa sapagkat yon ang kalooban mo para sa lahat. Tulungan mo po ang mundong ito'y magkaroon pa kahit kaunting kapayapaan para ang iyong mga salita patuloy pang lumagana. Sana ay mamalagi ang pagmamahalan at pag-iibigan. Hindi po ang pag-aatakihang personal, kundi ang pagtatalo tungkol sa ano ang tama. Hindi kung sino sa amin ang tama, kundi ano po ang tama na dapat maunawaan ng lahat ng mga taong nakikinig at gustong makaalam ng iyong katotohanan. Ama, basbasan mo kami sa susunod na linggo muli. Magkita-kita kami muli at ang mga nakinig, sana po'y nakinabang sa ginawa naming pagbibigay ng katagunan at kasagutan sa mga katanungan. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan po ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay po, kapatid na Erning, kapatid na Henry, Po. good night. Okay, good night Good po. night Good po. night, Good mga night to kapatid. everybody.